To continue the discussion, let us now proceed to autosomal recessive disorder. Ang autosomal recessive disorder ay isang hereditary pattern, meaning ito ay namamana. And the term autosomal is a gene na matatagpuan naman sa isa sa mga non-sex chromosomes. Ang recessive naman ay ini-indicate lang nito that there are two copies or present na defective gene na namana from each parent. Dapat itong mag-exist to manifest the condition. Kung ang parehong mga magulang sa isang pamilya ay mga tagapagdala ng sakit, ngunit sila mismo ay wala nito, approximately, ayon sa isang pag-aaral, 25% of their children will inherit two disease, causing genes and consequently get the disease. There are three common types of autosomal recessive disorder, namely cystic fibrosis, sickle cell disease, and Tay-Sachs disease. But for now, let's explore cystic fibrosis. When we say cystic fibrosis, it is a hereditary disorder that impacts proteins within the body, meaning ito ay namamana at every individual who has it ay nasisira ang proteins na kinakailangan ng katawan. Dahil dito nagkakaroon ng pagbara sa daloy ng hangin o respiratory system ng isang tao na siyang sanhi upang makaapekto sa pag-breakdown ng foods and nutrients na kinakailangan ng ating katawan. Let's proceed now to sickle cell disease. Ito ay isang namamana na sakit. Ito rin ay nangyayari kapag ang hemoglobin natin ay may sira. Ang hemoglobin ay ang mga protina na matatagpuan sa mga pulang selula ng dugo or cells. Sila ay responsable sa pagdadala ng oxygen sa mga tissue ng ating katawan. Ang sakit na sickle cell disease ay isa sa dahilan kung bakit nahahadlangan mag-transport ng oxygen sa katawan. Ang normal na hemoglobin ay naglalaman ng mga pulang selula ng dugo. Ito ay nagpapakita ng makinis, hugistis na morpolohiya. Nagtataglay ito ng mataas na antas ng flexibility. Nagtataglay din sila ng kakayahang mag-navigate sa mga arterya ng dugo ng napakadali. Kapag mayroon naman sickle cell disease, ang hemoglobin ay nagpapakita ng katigasan at lagkit. At kapag nawala ng oxygen, nagkakaroon sila ng pagbabago. Ang isang normal na hemoglobin ay nagsishape tulad ng letrang C kapag ito ay naapektuhan o nagkaroon ng sickle cell disease. Second, we have here Tay-Sachs disease. Ito ay isang namamanang sakit na nakakaapekto sa metabolism ng isang tao. Unti-unti nitong sinisira at nawawala ang mga selula, lalo na sa utak. Sanhi ito ng mutation o pagbabago sa isang enzyme na tinatawag naman hexosaminidase. Ang hexosaminidase ay isang uri ng enzyme na mahalaga sa pagsira ng mga komplikadong carbohydrates o asukal sa katawan. Particular, ang hexosaminidase ay tumutulong sa pagsira ng isang uri ng lipid na tinatawag naman na GM2 ganglioside. Dahil sa mutation na ito, naiipon ng mga lipids, gaya ng mga langis at acid sa mga cells na nagdudulot ng pinsala. Ang isang bata na may Tay-Sachs disease ay parehong nagmana ng defective gene mula sa kanyang dalawang magulang. Ang HIV na mas kilala rin bilang Human Immunodeficiency Virus ay isang pathogen na nagtatarget ng mga immune cells na responsable sa pagtatanggol sa katawan laban sa mga impeksyon. Pinapahina nito ang ating immune system na nagiging mas madaling kapitan ng mga sakit at karamdaman. Naililipat ang HIV sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga partikular na likido sa katawan. Pangunahing sa panahon ng walang protektadong pakikipagtalik o sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga injectable na drug, paraphernalia, kung hindi naaagapan, humahantong ito sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ang AIDS naman ay ang advanced na yugto ng impeksyon sa HIV na lumilitaw kapag ang virus ay malubhang nagkompromiso ang immune system ng katawan. Maaring maipasa ang HIV sa panahon ng hindi protektadong pakikipagtalik, kung saan ang impeksyon nito
ay tinutukoy bilang isang impeksyon na nakukuha sa pakikipagtalik na kilala rin bilang isang STI. Ang HIV ay maaari ding maipasa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa dugo, lalo na kapag ang mga individual ay nakikibahagi sa pagbabahagi ng karayom o syringe or nag-donate ng dugo. Posible rin ng HIV na maipasa mula sa isang tao patungo sa isang bata sa pamamagitan ng pagbubuntis, panganganak o pag-aalaga. We also have cerebral palsy. Cerebral palsy naman is a group of conditions that affect movement and postures, meaning it's caused by damage that occurs to the developing brain, most often before birth. Ang sintomas nito ay nag-a-appear during infancy or preschool years and vary from very mild to serious. Children with cerebral palsy may have exaggerated reflexes. The arms, legs, and trunks may appear floppy, or they may have stiff muscles known as spasticity. Ang mga sintomas nito ay pwedeng maging irregular postures, movements that can be controlled, a walk that's not steady, or some combination of this. There is no cure, but pwede itong malesen ng treatments that can help improve function. The symptoms of cerebral palsy may vary during the child's development, but the condition doesn't get worse. The condition generally stays the same over time. Bipida naman ay nangyayari tuwing ikatlo at ikaapat na linggo ng pagbubuntis. Kapag ang isang bahagi ng pagbuo ng spinal cord ay nabigong maselyo ng tama, dahil dito ang bata ay ipapanganak na may bahagi ng spinal cord na makikitang walang takip sa posterior side. And there are 3 types or karaniwang uri ng spina bifida: Myelomeningocele, meningocele, at spina bifida occulta. Ang pinakamalubhang uri ng spina bifida ay myelomeningocele, kung saan ang isang sanggol ay nagkakaroon ng malformed spinal cord na nagiging sanhi ng hiwalay na bahagi ng underdeveloped cord na lumalabas sa likod. Ang ganitong uri ng spina bifida ay may nakalantad na cord na iniiwan sa tissue na nakikita. Ang meningocele naman ay nangyayari sa isang sanggol kapag ang isang cyst na puno ng likido ay nakausli sa pamamagitan ng fissure sa spinal column ng sanggol na nagre-resulta sa isang minimal nerve injury. Spina bifida occulta ay isang banayad na uri ng spina bifida, kung saan karaniwan itong walang sintomas at hindi na nga nangangailangan ng therapy, at itinatago ng balat ang abnormalidad ng spinal bone. Pag sinabi naman natin muscular dystrophy, ang muscular dystrophy are a group of genetic diseases in which muscles become weak. Over time, muscles weakness decreases mobility, making it difficult to do everyday tasks. There are many kinds of muscular dystrophy, and each kind affects specific muscle groups with signs and symptoms appearing at different age and varying in severity. Muscular dystrophies are caused by changes in over 40 genes, meaning ang muscular dystrophy can run in families, or a person can be the first in their family to have such conditions such as muscular dystrophy. People with the same kind of muscular dystrophy may experience different symptoms, even within the same family. Pag sinabi ng mga spinal cord injury, ito naman yung term na ginagamit upang i-describe yung damages na meron sa isang spinal cord. It can be caused by trauma, accident, o ikaw ay aksidenteng nahulog. Meron naman other non-traumatic causes nito, such as tumors, degenerative, and vascular disorder. Nagmamanifest naman yung spinal cord injuries, depende kung gaano kasakit o gaano napinsala yung spinal cord mo.